I want you to know, to have faith is important. It is the evidence of things unseen. A genuine faith is the exact faith. This is the only faith we're talking about. This is the proper faith. No? Bakit? May pinagdadaanan si Timoteo. Oh. Mahirap maglingkod sa Panginoon nung kanilang panahon. Lalo na ngayon. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay maaaring may pinagdadaanan sa paglilingkod na nagpapabigat ng ating paglilingkod. That ain't new. That is not new. Kahit noon, mahirap na maglingkod. Pero mga kapatid, may pananampalatayang pwede tayong gayahin. Ang pananampalatayang hindi nagbibiro. Yung tapat na pananampalataya, yung malinis, yung purong pananampalataya. Bakit? I want you to know that faith as we speak is the evidence of things unseen. You don't need faith to go to church. You don't need faith to give your offering. You don't need faith in all that. You could just be here right now. You don't need faith to watch worship sessions. You don't need faith to read the Bible or pray. You could do that all by yourself by just being a good person. Lahat ng taong dumadaan dito minsan nag-aantanda, nagsusus Mariosep, I don't know. You don't need faith. Why, Pastor? Because faith rise when your belief is challenged. Faith rises. Faith is essential. Faith is a need when the going gets tough. Ang pananampalataya ang lumalabas at ginagamit pag ikaw ay magtatapat na sa Panginoon. Pag mahirap na maglingkod sa Panginoon. Oh, you don't need faith if you're going to give just a little bit. You could do that to other people. No? Pero kung yung magbibigay ka ng malaki, mahirap na yan. Yung ikaw ay dadalo sa umaga ng devotion, mahirap na yan. Yung makikipag-away ka sa iyong pamilya para lang madala sila sa church. Yung ikaw ay bubugbugin muna para lang makadalo ng church. Yung ikaw ay sasakay ng napakaraming jeep, napakatagal. Kailangan mo ng pananampalataya. Yung ikaw ay dumadaan sa kapighatian, may sakit ka, pero dumadalo ka pa rin. Oh. Ang dami-dami mong naririnig, halos iginagapang mo na ang paglilingkod. Kailangan mo ng tapat na pananampalataya, yung hindi sumusuko. Kailangan mo ng no retreat, no surrender faith. Bakit? Hindi laging madaling maglingkod sa Panginoon. Hindi ko nga alam kung bakit pa kayo nagsisimba. Oh. Sa dami ng pinagdadaanan, sa dami ng babayaran, sa dami ng pupuntahan, sa dami ng trabaho. Pero naglilingkod pa rin kayo sa Panginoon. As a matter of fact, our mothers are one of the most unappreciated. Pwede ba ang nanay hindi gumising sa umaga? Can the mothers just stay a while in the bed? Hindi. Pwede ba silang umabsent? Hindi. Can you take off your motherhood? Hindi. May mga anak na yan, may apo ka na sa tuhod, nanay ka pa rin. Kaya magandang ihalin tulad ang pagkananay dahil ang pagkananay hindi natatapos. Hindi kayo nag-amen? Oh.
Takwil mo na nanay mo, kalimutan mo na nanay mo, mahal ka pa rin ng nanay mo. I just remember the mother nakapag-asawa sa guro ng puti. Yung anak, nadala yung nanay sa US. I remember dala-dala nung lola, yung kanyang apo, naglalakad sa mall. Hinahabol yung anak. Yung anak, nahuhulog yung damit. Di itinataas nung nanay. Siguro hindi niya naiintindihan, ganun yung style. Ano sabi ng anak? Mother, stop it! It's like that! Kawawa mga nanay. Oh, martir. No? Sa paglilingkod, minsan makakawawa ka. Mawawalan ka. Pero patuloy mong nililinis yung church. Patuloy mong pinaglilingkuran ang iglesia. Patuloy ka pa rin na nagmamahal. Bakit? Hindi tayo naglilingkod sa tao, naglilingkod tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ang pagiging nanay ay bigay ng Diyos. No? Ibig sabihin, kahit ano, pagbalik-balik ta rin mo ang mundo, ikaw pa rin ang nanay at siya pa rin ang anak. Hindi na magbabago yan. Hindi na magbabago, mga kapatid. Tayo ay anak ng Diyos. Kung ang Panginoon ay hindi ginusto at hinamak ng sanlibutan, tayo pa kayang anak lamang ng Diyos. Pero huwag ka mag-alala, ang Panginoon ay nasa atin. Genuine faith requires that your faith must go through the fire.